Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 John chapter 3 verse 16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Live a life of love. Dapat po nating ipamuhay ang pag-ibig. Yun po ang sinasabi ng 1 John chapter 3 verse 16. Ano po? Pero paano natin ito maipapamuhay kung hindi natin alam kung ano ang kahulugan nito? At dito po sa text natin, dinefine po ang pag-ibig. Sabi rito, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa kapatiran. At consistent po yan sa Bible. Mababasa po ninyo paulit-ulit yan ang definition ng love. Ano po? Sabi po sa Ephesians chapter 5 verses 1 and 2, dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. So makikita po ninyo palagi sa Biblia, yan po ang definition ng pag-ibig. Ngayon, bakit mahalaga na i-define natin ang love? Kasi pagka hindi po natin alam ang tunay na kahulugan nito, hindi natin makikita yung panawagan natin na mamuhay ng may pag-ibig. In fact, sabi pa nga rito sa ating mga talatang binasa, tularan natin ang Panginoong Hesukristo. Ano po? At dahil tayo daw po yung mga minamahal ng Diyos, kailangan tularan natin siya. Kaya agad-agad, may isip natin, napakahirap naman nun. Kaya ko bang tularan ang pag-ibig ni Kristo? Pero yun po ang ating panawagan. At lagi niyo pong tatandaan, bagamat mahirap po yung panawagan, kailangan natin itong tugunan. Ano po? Pangalawa, ako po'y naniniwala na ang pag-ibig, nadidevelop din po yan. Ibig sabihin, tinaglay na natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating puso nung tayo na born again. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 5, verse 5. Pero kailangang ma-develop po yan kasi sanay tayo sa mga lumang gawi natin. At kung naalala po ninyo yung sinasabi sa 2 Peter chapter 1, verse 8, sabi rito, ang mga katangiang yan ay kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapaki-nabangan. So ano-ano yung mga katangiang yon? Alam niyo po, kasama dyan yung pag-ibig. Sabi sa 2 Peter chapter 1, verses 5 to 7. Sabi rito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, kaalaman, pagpipigil sa sarili, katatagan, pagiging makadiyos, pagmamalasakit sa kapatid, at ang pag-ibig. So, dinidevelop pala. Walang Christian na makapagsasabi na perfect niya kagad itong pag-ibig sa kanyang puso. Dinidevelop po yan. Kailangan sasanayin natin yung ating sarili upang makapamuhay tayo ng may pag-ibig. Kaya sabi nga sa Philippians chapter 2, verses 3 and 4 ay ganito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa ang inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Kita po ninyo, kailangan mag-effort po tayo. At ang sabi sa Romans chapter 15, verse 2, sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. So sabi diyan, sikapin nating lahat. So kailangan pala i-develop natin ito sa ating buhay, mga kapatid. Kaya very challenging po mamuhay ng may pag-ibig sa panahon natin ngayon. Kasi we will be confronted by selfishness and pride. Punong-puno po ang mundong ito ng mga taong makasarili at mga mapagmalaki. Kaya mapapansin po ninyo, pagka mamumuhay ka ng may pag-ibig, ikaw ay against the flow. Kasi pipilitin mong mamuhay
ng katulad ng pamumuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Pangalawa, sa mundong ito makaka-encounter kayo ng mga taong i-challenge yung pag-ibig sa inyong puso. Hindi kayo magiging komportable kasi marami yan eh. Yung mga tao na iinisin ka, sisiraan ka, gagawan ka ng masama, uubusin yung pasensya mo. Pero lagi niyong natandaan, ano po, hindi man komportable ang magmahal, pero kailangan pa rin natin itong gawin. Ano po? At panghuli, itong may experience natin kadalasan, tayo po yung magko-cover for others. Tayo yung sasalo, magbibigay, uunawa. Ano po? Kadalasan tayo po yun. Ano po? Lagi nating iisipin na merong mga mahihina na kailangan nating tulungan at tayo yung mga Kristiyano na dapat sa halip na nagdadagdag ng problema sa buhay ng ibang tao, dapat tayo po yung nag-iisip ng solusyon at nagko-contribute sa mga solusyon na meron po sa buhay ng tao. Kasi alam niyo po, madaling i-blame natin yung sistema, sisihin natin yung ibang tao. Dapat po tayong mga Kristiyano, ang iniisip natin, gumawa ng solusyon, makatulong sa mga problemang pinagdadaanan na mayroon po sa ating bayan, sa ating pamilya, sa ating mga kasama, sa trabaho, at kung saan man tayo dalhin ng Panginoon. Lagi nating tatandaan, ang naging solusyon sa kasalanan ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya tayo po dapat maging solusyon din tayo sa problema ng mundong ito. Mamuhay tayo ng may pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa paalalang ito. Very challenging ang magmahal. Pero ito po yung aming panawagan bilang mga totoong Kristiyano. Tulungan mo kami. Turuan mo kami. Higit sa lahat, Panginoon, huwag mong hayaan na kami po'y panghinaan ng loob. Kung ang pag-ibig na meron sa aming puso ay ma-challenge ng maraming mga makasariling tao, ng mga tao na magbibigay sa amin ng mga problema, pagsubok, at uubusin yung aming pong pasensya. Hayaan mo, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng ito, mamuhay pa rin kami ng may pag-ibig. Salamat, Panginoon. Gabayan mo kami yan ng aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.